Magandang gabi po. Magandang gabi, Barangay Santa Cruz. Good evening, Susie. Thank you for sharing your blessings. Magandang gabi po, Consilus. Ati Ustang, thank you for watching. Romel Villasoto, good evening. Sis Myra Damaso, magandang gabi po. Ate Bing Resiles Malang, magandang gabi po from Pantok. Mylene Santiago Abelardo, good evening po. Sis Maris, magandang gabi po. Lynn Silvano Martin, magandang gabi po. Gayon din po kay Ma'am Nemia de la Cruz. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Normita Masiklat, magandang gabi, Sister. Celia Calderon, thank you for watching po. Vilma Camus Antonio, Inebelia Soto, magandang gabi po sa inyong lahat. Noemi, good evening. Good evening, Jane Damaso. Gayon din po kay Ate Tess Cordero Padilla, magandang gabi po. Ate Nelia Cordero Juanitas, good evening. Paring Roger Reyes, magandang gabi po. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I
Magandang gabi, Nasning Susan, Dasig Reyes. Lord, I offer you my life. Good evening, Sis Marita, Nagum, Nati Reyes, good evening po. Pinarinig ko lang po sa inyo ang isa kong paboritong awitin ni Don Moen. Ang Lord, I offer my life to you. Mga kapatid, magandang gabi po. Dayan from Japan, Ate Cora Dasig. Magandang gabi po. Chari Ma'am Chato Bendijo, good evening. Habang iniintay po natin ang ating pastor na maglilid sa gabing ito, ay nais ko lamang pong i-share sa inyo ang ibinigay po na message sa akin ng Panginoon sa hapong ito. Ito po ay Philippians 2:4. Ang sabi po dito sa Philippians 2:4, Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Kung iisipin po ninyo sa panahon po na ito, ay tunay po na halos ang lahat ay ang mga pangsarili na lamang po ang iniisip, para pong nakakasakit po ng damdamin na para pong nawawalan na po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa sa mga pangangailangan po nila. Ang nais pong ipabatid sa akin ng Panginoon ukol dito ay huwag po tayong maging selfish at laging ang sarili lang ang iniintindi. Isipin din po natin ang kalalagayan ng ating kapwa, lalo po sa panahon na ito. Alam niyo po ba na kaya po napakamahal po ng oxygen? Ito lang po yung pumasok sa aking isipan, sapagkat ang mga tao po kahit wala po silang sakit, pinaglaanan po nila na baka sila ay magkasakit, kaya't ang lahat po ay nagbilihan ng mga oxygen tank, even they don't need it para po i-reserve. Kaya ang mga tao po nag-panic buying, at ang naging resulta po na ang dating halaga ng oxygen tank ay only 9,000. Maximum na po nun, siguro 2 months ago. Ang naging presyo po ngayon ay 19,000, almost 20,000. Tapos po, yung pong talagang nangangailangan ay wala pong mabili, walang magamit. Dahil po sa ang iniisip lamang po nila ay ang kanilang mga pangsarili, na kahit po hindi nila kailangan pa, pinaglaanan po nila yung pagkakataon na sila yung mga ilangan nito, which is not good. Yun po ang aking yun po ang ipinaabot sa akin ng Panginoon, ang Philippians 2:4. Wag po tayong maging selfish. Kung meron po kayong hindi ginagamit na mga bagay tulad po ng oxygen o kung ano man po na maitutulong natin sa ating kapwa, share po natin. Wag po yung mga bagay na hindi pa dumarating sa ating buhay ay pinaglalaanan natin. Sama-sama po tayong manalangin at isipin po natin na kapag sama-sama, kayang-kaya. Marami pong salamat at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat.
Good evening, Nasning Bebe, Cassandra Cyrus, Kokoy, good evening, Ma'am Pelomina Valerio, isang magandang gabi po sa inyong lahat at muli po akin pong pinapakilala ang maglilid po sa ating ngayong gabi na si Pastor Daniel Salas. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po kayo, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli ay tayo sama-samang manalangin at makinig ng mensahe po ng ating Panginoon. Kumusta po tayong lahat? So bago po ang lahat ay tayo magpasimula munang magpatunog ng trompeta. O Diyos na makapangyarihan, sa gabi pong ito, hayaan mo na mahayag sa aming mga puso ang iyo pong mga nais at maging sa amin pong mga kabarangay na nakikiisa sa panalangin ito. Pagpalain mo sila at lubos po kami nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at ikaw ang siyang mahayag at mataas sa aming pong buhay sa gabi pong ito. Hayaan niyo, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa aming pong mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. At buksan po natin yung salita ng Diyos sa aklat ng Mateo 11:28. Ang sabi po ng Panginoon, ang salita po niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Purihin po ang salita ng Lord. Marahil po sa buhay po natin ay napakadami po nating talagang kailangan mapagtagumpayan at malagpasan po ng mga pagsubok. Minsan po sa buhay po natin, darating tayo sa puntong halos maubusan na tayo ng lakas para harapin yung mga napakarami mga problema at pagod, sakit, kirot at iba pang mga nararamdaman sa ating pong buhay na talaga bang nakapanghihina ng kalooban. Darating po sa buhay po natin na minsan nasasabihan na tayo na or nakapagsalita na tayo na para bang susuko na o ayaw ko na, gusto ko nang magpahinga, at minsan nasisisi natin yung ating sarili kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito. Kung tayo po ay nakakaranas ng napakarami mga suliranin sa buhay. Sobrang sakit sa part na wala ka man lang mapagsasabihan, na mga kaibigan or kapamilya na kailangan natin sila. Napakarami po na sobrang bigat sa dibdib na dala-dala ng bawat isa sa atin na nakapagdudurog or nakapanghihina. So walang katapusan ang mga pagsubok na nararanasan. Na kaya minsan kapag tayo ay nakapag-pray or nakapanalangin sa isang napakasakit na maririnig ay yung nahihirapan tayo or yung word na, Lord, ayoko na. Lord, pagod na ako. Lord, bakit ganito yung nangyari sa amin or sa akin? Lord, nahihirapan na po ako. Lord, mahal mo pa ba ako?
Lord, di ko na po kaya. Ito yung ilan sa mga nai-encounter ko sa aking pong pagmimisyon. Sa sobrang bigat po ng kanila pong dala-dala na mga pasanin sa kailang buhay, ito yung kailang panalangin. Yung panalangin na pagsuko na ng kanila pong personal na buhay sa Panginoon. Kasi nga, ang pinakamahirap po sa ating Lord, yung nandyan po ang ating Panginoong Hesus na dapat po nating lapitan, pero mas inuuna po nating lapitan yung mga bagay na kung saan po ay pangsamantala lamang. Ang nais po ng Lord sa gabi pong ito ay magkaroon tayo ng tinatawag na personal na interest talaga na makalapit po kay Lord. Kasi itong word niya sa Matthew 11:28, it is about the invitation. Ito'y patungkol sa imbitasyon ng ating Panginoon sa bawat panghihina na nararanasan po natin. Kaya nga, kung yung ating panalangin, Lord, nasasaktan po ako, Panginoon, ayaw ko na po, o Lord, pagod na po ako, mababaliktad po yung kapag tayo po ay talagang nagsuko na ng ating pong mga kahinaan, ng ating mga kagustuhan sa ating Panginoon. At ang prayer na lang po natin is, imbis na Lord, ayaw ko na, ang sasabihin mo, Panginoon, salamat. Lord, nasa plano mo po ito. Lord, salamat sa mga bawat sakit. Lord, iwan man ako ng lahat, alam kong minahal mo ako. O Lord, kakayanin ko ang mga ito dahil sa iyo. Dahil nandyan ka. Salamat, Panginoon, sa pananatili mo sa akin, bagamat ako'y lumalayo sa iyo. Kilalanin po natin ang ating Panginoon sa bawat araw po ng ating buhay. Kasi si Lord yung nag-govern ng ating pong buhay sa bawat araw. So hindi po tayo pinabayaan katulad po ng ating pong na-share nung nakaraan ho na linggo, ay dinirinig ng Panginoon ang ating mga kahilingan. At ang nais na nga ng Lord sa atin ay magkaroon tayo ng personal na interes na lumapit sa Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng punong-puno ng pangunawa sa ating pong mga kalagayan. Minsan inilagay tayo ng Lord sa sitwasyon po na alam mo hindi mo na kaya. Kasi doon mo mararanasan na ang Diyos ay kasama mo sa gitna ng iyong mga problema. Kilalanin natin na mayroong Diyos na lubos na nakakita o nakakaalam ng ating mga kahinaan at kalagayan. Sabi nga, walang problema, sabi ni Kapitana kanina, kaya po natin. Walang problemang hindi kaya basta tayo sama-sama. Kaya natin gawin basta ang Diyos ay kasama natin. Kaya natin ang lahat ng mga problema, wag ho nating itago. Naalala ko ulit, sabi ni Kapitana kanina, kung mayroon tayong mga bagay na hindi nagagamit, wag ho nating ipagkait sapagkat napakarami po ang makikinabang nito. No? At higit sa lahat po mga kapatid, wag nating sarilinin ang mga suliraning ating dala-dala, ilagak po natin ito sa may akda ng lahat ng bagay sa mundong ito, ang ating pong Panginoon. Dahil kapag sinuluho natin ang mga bagay nito, sobrang bigat po sa atin. Sabi nga, kung si Lord ay nasa atin, sino yung laban sa atin? Lumapit tayo kay God at huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag ho tayong mag-atubili. Huwag ho nating antayin na sa panahon na kung kailan na tayo mahina, tsaka lang tayo lalapit sa Panginoon. Huwag nating antayin yung mga panahon na iyon sapagkat pwedeng mahuli na ang lahat. Kung ngayon, ang Diyos ay nananawagan, sabi niya doon, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Lahat ho, wala po pinipwera dito. Mahirap, mayaman, malakas, mahina. Ang sabi ng Lord, magsilapit tayo sa Kanya sapagkat siya'y maamo, no, na tunay na maaasahan sa Kanya mga pangako sa atin pong buhay. Mahal tayo ng Diyos. Kapag tayo napapagod, magpahinga tayo. Huwag tayong hihinto sa paglapit sa Panginoon. Tiyak, natutulungan tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan. Sabi ng Pilipos 4:13, I can do all things. No? Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil si Kristo ang nagpapalakas sa atin. Katulad po ni Pedro, mga kapatid, na kung kailan dumarating sa kanya yung takot, dumarating sa kanya yung pangamba, dumarating sa kanya yung mga panghihina, nariyan ng Panginoon. Isang tawag lang ni Pedro ho sa Diyos, inabot ng Lord yung kanyang kamay para hindi siya lumubog. Ay nahayaan tayo ng Diyos, no, na lumubog, pero ayaw niya tayong malunod. Sasagipin tayo ng Diyos sa gitna
ng apoy sa gitna ng dagat ng mga problema at pagsubok kung tayo matutong lumapit at magpakumbaba sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, sa gabi pong ito, kami ay nagtataas ng iyong pangalan. Kami ay nagsusuko ng aming oras, panahon, Panginoon, at pagkakataon upang ikaw ay luwalhatiin, upang ikaw ay pasalamatan sa lahat ng oras, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po dahil hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan. Minsan, Lord, marami mga kapatid na nangihina na, napapagod na, sa sobrang dami po ng problema na paulit-ulit na nararanasan sa aming puso, bigat, kirot, sakit, Panginoon, nararamdaman po namin. Subalit salamat sa word mo, na simple lang, Panginoon, magsilapit kami sa iyo. Lahat kaming nabibigat ang lubha, sapagkat bibigyan mo kami ng kapahingahan. Totoo, Panginoon, mayroong kapahingahan sa presensya mo. Kung kami ay nakikinig ng iyong mga salita, kung kami, Panginoon, ay umaawit sa iyo, nananalangin sa iyo, yung aming lakas ay nababago, Panginoon. Bumabalik, Lord, yung kahinaan, yung lakas. Lumalakas yung kahinaan, Panginoon. Lord, yung kirot, Panginoon, napapalitan ng ginhawa. Yung bigat, napapalitan ng kagaanan, Panginoon. Yung takot, napapalitan ng pananampalataya, O Diyos. Lord, yung mga dilim, Panginoon, napapalitan ng liwanag. Salamat po sa pagkakataon pong ito. Amin pong idinadalangin sa inyo, Panginoon, kung anuman, O Diyos, ang kasalanan namin, O Diyos, sa inyong harapan, maging ng bansang ito, ng bansang Pilipinas. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, sa aklat ng Chronicles, Panginoon 7:14, na sa sandaling ang aking bayan ay tumalikod sa kasalanan, manikluhod, manalangin, manumbalik, Panginoon. Lord, ang iyong pangako sa bayang ito ay pagagalingin mo. Palalayain mo, Panginoong Diyos, at ibabalik mo ang lahat, Panginoon, na katiwasayan sa lupain ito. Kaya patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba po kami, Ama, sa pangalan ni Jesus, na kami ay tulungan mo at pagalingin mo, Panginoon, ang bansang ito laban sa COVID-19, Panginoong Diyos. Lord, naniniwala po kami kung ito may nasa inyong plano, Panginoon. Hindi mo pababayaan na marami pang mga kababayan po namin, Panginoon, ang Lord na pwedeng mamatay, Panginoong Diyos. Lord, ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, mula sa aming pong presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na kinaukulan. Lord, tulungan mo po ang bawat departments, Panginoon, ng government, Lord God. Patuloy na kayo ang Diyos na mag-restore, Panginoon, ng lahat ng nawala, Panginoon, sa bawat department, Lord God. Patuloy na kayo ang siyang manguna. Patuloy na kayo ang Diyos na, Lord, mag-protect, Panginoon, sa aming pong bansa, Panginoong Diyos. Maging sa aming mga kababayan sa bayan ng Saragossa, maging sa barangay na ito, Panginoon. Dinadalangin po namin na lagi mo pong lukuban ng iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, na wag mo kaming pabayaan, maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, i-sustain mo, Lord, yung bawat pangangailangan. Oo, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, ng lahat ng need po namin ay nasa amin na, Panginoong Diyos. Lord, sa araw-araw ng aming buhay, katulad po ni Pedro, Lord God, ang kahilingan niya, iligtas mo siya. Ganon din kami, Panginoon, ang aming kahilingan, Lord, iligtas mo kami, Panginoon, laban sa, Lord, sa viruses, Lord God, sa aming pong bansa. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na hindi mo kami hahayaang malunod, Panginoon. Maaring pinahintulot mo ang paglubog, Panginoong Diyos, pero hindi mo hahayaang malunod, Panginoon, ang aming buhay, Lord God, sa kadiliman, sa kahirapan. Tutulungan mo kaming ganap, O Diyos. Nagtitiwala po kami na hindi mo kami pababayaan magpakailanman, Panginoon. Lord, thank you po sa kay Kapitana, aming pong dalangin sa inyo na patuloy mo po siyang bigyan, Panginoon, ng makalangit na kapahayagan, Panginoong Diyos, para sa barangay na ito. At patuloy, Panginoon, na i-bless mo ang bawat pangitain, bawat mga pangarap, Panginoon, sa kanyang buhay sa barangay na ito. 10 ng kanyang mga kasama, Panginoong Diyos. Ingatan mo ang kailang mga kalusugan, Panginoon. Ilayo mo sa lahat ng sakit at karamdaman, Panginoong o Diyos. Patuloy na kami ay umaasa na walang sakit o karamdaman,
karamdaman man, Panginoon, na maaari ma-form, Panginoon, laban sa iyong mga anak na nagtitiwala sa inyo sa barangay pong ito, Panginoon, sa buhay po ni Kapitana, O God. Thank you, Lord, sa iyo pong pagkilos, Panginoon, sa buhay ng bawat mga kasama niya, sa mga barangay tanod, Panginoon, sa mga BHW, Panginoon, Lord, sa mga kagawad, Panginoong Diyos. Lord, salamat po dahil hindi mo sila pinabayaan. Lord, patuloy yung provision mo, patuloy yung promotion mo sa barangay na ito, Panginoon. Ikaw ang source ng lahat ng bagay. Ikaw ang patuloy, Lord, na mag-aangat, Panginoong Diyos, ng pangangailangan, Panginoon, ng barangay na ito sa pamumuno ni Kapitana, Panginoon. Salamat po at pagalingin po, Panginoon, ang mga kapatid po namin, Lord, na nasa quarantine, Lord God. Ikaw ang siyang magbigay ng kalakasan sa kanila, Lord, ng kapayapaan ng kailang isipan, na huwag silang matakot, Panginoon, huwag silang mangamba, O Diyos. Ikaw ay patuloy na, Lord, na magbigay sa kanila ng katatagan ng kailang loob, Panginoon. Lord, kung sila may nakaranas, Panginoon, ng mga symptoms, Panginoon, Ikaw ang siyang kagalingan. Ikaw ang maasahan na doktor, Panginoon, ng kailang buhay. Ngayong gabi, Panginoon, abutin mo sila, patuloy mo silang, Lord, hipuin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, at maranasan nila, Panginoon, yung kagalingan, sapagkat sinabi mo, Lord, nasa iyong mga salita, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kagalingan, O Diyos. Marami pong salamat. Patuloy na kami ay, Lord, na nagtitiwala sa kakayanan mo, sa kapangyarihan mo. Nag-govern kami, nag-govern, Panginoon, ang iyong mga anghel, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon, kami binabantayan. Kaya, Lord, sa gabing ito, kami ay nagtitiwala na walang imposible, Panginoon, sa iyo. Katulad, Lord, ng pangako mo sa amin, kayang-kaya mong gawin ng lahat, Panginoon, sa buhay po namin, O God. Kaya kami, Lord, patuloy na magpapasailalim, Panginoon, katulad ni Maria, nagpapasailalim sa iyong kapangyarihan, nakikinig sa iyong mga nais, Panginoon, na sabihin, O God, upang nang sa gayon, Panginoon, maisagawa po namin ang iyong mga layunin dito sa silong ng langit, Panginoon. Nawa ang barangay na ito ay mapuspos ng kapangyarihan at liwanag na nagmumula sa iyo, at ang kaligtasan, Panginoon, ay totoong darating, katulad po sa buhay ni Sakeo, Panginoon, na ang buong sambayanan niya ay dumaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang buhay. Ngayong gabi, kami, Panginoon, ay umaasa at nagtitiwala na diringgin mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak sa kanya-kanyang tahanan na nakikiisa sa prayer na ito, Panginoong Diyos. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian, pagsamba at buong paggalang. Sa pangalan ni Jesus, ito aming sama-samang panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Daniel, sa mga mensahe po na inyong ipinaabot para sa atin. Gayon din po sa mga panalangin para sa ating barangay, sa ating kapwa. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa mga gawain ganito. Pagpalain po at ingatan kayo ng ating Panginoon. Muli, mga kabarangay, magandang gabi po sa inyong lahat muli. At una po ay akin pong pinapasalamatan si Ma'am Rose Villamar sa kanya pong willingness na ipinahiram po niya ang kanyang oxygen tank, complete set of oxygen tank. Gayon din po sa yumao po nating si Kuya Piming, ipinahiram po ng mga anak niya yung oxygen. Personally po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa inyo pong pagbibigay din po ng malasakit sa ating kapwa, sa ating mga kabarangay. Umasa po kayo na pinipilit po namin na makahanap po ng oxygen tank para po makatulong sa ating barangay.
At salamat po sa mga bukas palad at na nagpapahiram ng kanilang mga gamit para sa ating mga kabarangay. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa atin pong sama-samang pananalangin. God bless Santa Cruz, God bless Zaragoza, God bless Philippines. Maraming salamat po.